Siguro, no, alam niyo na, base doon sa mga pinagkakanta natin kanina, ay alam niyo na siguro may idea na kayo kung ano yung ating pag-aaralan. Ayan, Kalayaan kay Kristo, Part 1. So, ano ibig sabihin niya? Bakit may Part 1? Kasi po, mga kapatid, pag-aaralan po natin, ngayon, di ko alam kung ilang linggo natin ito matatapos o kailan natin matatapos. Pag-aaralan po natin ang Book of Galatians. So, may silang po yan, chapters 1 to 6 yan. Pero, syempre, tatry natin pag-aralan niya ng verse by verse. So, baka abutin tayo ng isang buwan. Hindi lang isang buwan yan. No? Ano yan? Kasi po, ang Book of Galatians, ito po ay condense ng Book of Romans o gist ng Book of Romans. Ano ba ibig sabihin ng gist o condense? Para siyang summary. Kumbaga sa Gospel, di ba merong Matthew, Mark, Luke, and John. Yung Book of Mark, ito po yung summary ng Gospel. Summary ng Book of Matthew, Luke, tsaka ng John. Yan po yan. So, ang Book of Galatians, ito po ang summary ng Book of Romans. Kasi po, yung Book of Romans, talagang inisa-isa po ni Pablo dyan kung ano po yung pamumuhay o kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, sa mga Gentil. Kaya chapters 1 to 16 po yan. So kung pag-aaralan po natin ng Book of Romans, baka po abutin tayo ng 10 taon. Totoo po yun, 10 taon. Kasi 1 to 16 po yan. Tapos kung verse by verse natin pag-aaralan yan, abutin tayo 10 years. Masyadong matagal, no? Hindi ko alam kung buhay pa ako niyan. Kung buhay pa tayo. So ito naman muna, Book of Galatians. Kasi mas maiksi. 1 to 6. So baka 1 year lang. 1 year. So di natin alam ha. Ano kasi yan, ang Book of Galatians, yan yung unang-unang sinulat ni Pablo na libro o na letter sa mga Gentil. Hindi po yan hindi po Corinthians ito po yan. So, ngayon, pag-aaral po na muna natin ay yung introduction. Kasi po bakit? Kailangan po malaman po muna natin buong pangyayari o buong istorya kung bakit sinulat ni Pablo yan bago natin pag-aralan isa-isa. Hindi po Independence Day ngayon, kaya baka kalayaan kay Kristo. Sino ba malaya na kay Kristo dito? Taas ang kamay. So, ibig sabihin, yung hindi pa nagtaas, hindi pa kayo malaya. So, pag-aaralan natin to, para maintindihan nyo, para pag nagtanong ulit ako, magtataas na kayo, malaya na ako kay Kristo. Amen? Amen? Nag-agahan ba kayo? May iya mga kapatid, pagka palakpak tayo, pagka amen, amen, gano'n, no, di ba? Energy, no, energy tayo, energy. Oh, si Ate Tina, energy, birthday niya ngayon eh. Birthday, dapat pala lagi may birthday para may palakpakan lagi, no? So, yan po, pag-aralan, anin muna natin, yung introduction. Ayan. So, ayan, siguro, tayo po muna tayo lahat, para po sa paggalang sa salita ng Diyos. Ito natin, Galatians chapter 1 hanggang 1 to 5 eh. 1 to 5. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galacia, sumainyo nawa ang
kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Puriin ng Diyos magpakailanman. Amen. Maaari na po tayo makaupo. So, makikita po natin dyan, no, nag-introduce muna si Pablo. Kapag ka po tayo gumagawa tayo ng sulat, di ba, meron tayong tinatawag na greetings. So, pagbati. So, yung ginawa po niya yan ay bumati siya sa mga taga Galacia. So yan, introduction. So ano yung introduction? Ano ba ang Book of Galatians? So ano ba ang Galatians? Ito po, ang Book of Galatians po ay tinatawag yung Magna Carta of Spiritual Freedom. Ano ba ibig sabihin ng Magna Carta? Mga estudyante, ano ibig sabihin ng Magna Carta? Mag-isip. Ano, Magna Carta. Ito yung yung parang ito yung parang ito yung pinaka-pundasyon ng spiritual freedom. Ito yung pundasyon, itong book na ito ang pinaka-pundasyon ng spiritual freedom. Kasi noong time na to, ayan, una, si Martin Luther, kung nakikilala natin niya, siya ang unang gumawa siya ng 95-page na thesis. Kasi natuklasan niya sa Biblia, actually ang Book of Galatians, ang nabuksan niya, natuklasan niya na ang kaligtasan daw ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung gawa, prutas na lang po yun ng kaligtasan mo. Pero yung tunay na kaligtasan, ito po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So yan po yan. So nung niya yan, napag-aralan niya yan, kaya nga di ba nagkaroon ng pangalang Protestant o Protestante. Kasi pinrotesta niya yung mga katuruan ng mga ng mga Katoliko noon, ng mga monghe na tayo daw ay para makapunta ka ng langit, kailangan gumawa ka ng mabuti, magbigay ka sa simbahan ng maraming pera para ikaw ay makapunta sa langit. So, nakatuklasan niya yan na hindi pala dahil doon, kundi dahil sa biyaya lang ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos para tayo ay makarating sa langit, kundi tayo ay kinakailangan lang maniwala. So, ang Book of Galatians ay tumatalakay sa mahalagang issue. Ayan, batas, biyaya, gawa, ebanghelyo, so Kristo, Espiritu Santo, kamatayan ng Panginoon, yung pagkabuhay muli, kaligtasan, yung sanctification. So, ang Book of Galatians, yung mula chapter 1 hanggang chapter 6, yan po ang dinidiscuss ni Pablo. So, ang pangunahing mensahe ng Book of Galatians ay, 5. Ano sabi sa una? Pakibasa na lang. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa paghatol, kalayaan mula sa impyerno, kalayaan mula sa lahat ng anyo ng espiritual na pagkaibig, pagpapalaya sa maluluhating layunin at biyaya ng Diyos. Yan. So, kalayaan mula sa kasalanan. Una, tayo ba malaya na ba tayo sa kasalanan? Hindi. Ha? Di ba? Mamaya, kayo sasagot niyan, ha? O ako, sagot ako, malaya na ako, ewan ko sa inyo. So, kayo sasagot yan. Kalayaan mula sa pagkahatol ng Diyos sa kanyang puot. Malaya na ba kayo dyan? Hindi. Ba't
Pero dito, hindi. Dito, malaya. Ano yun? Kalayaan mula sa impyerno. Amen. Ha? Amen. Parang humihina. Gusto mo ito, malakas siya. Mahina. Dapat malakas siya. Kalayaan mula sa impyerno. Mahina pa rin eh. Mahina pa rin. Kalayaan sa lahat ng, mula sa lahat ng spiritual bondages. Yun ang English kasi yan eh. Spiritual bondages. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Hindi. Sino hindi naiintindihan? Hindi, hindi naiintindihan. Honest. Kasi papaliwanag natin yan. Diba? Okay lang po na hindi nyo maintindihan yan. Basta itong tatlong to, oo kayo. Maintindihan nyo. Ito okay na wag muna, at saka itong 5 kahit hindi muna. Basta ito 1 to 3, malakas kang oo nyo dyan. Kasi pag ito, hindi nyo naiintindihan to, paano na to? Lalo na to. Lalo na yan, tsaka ito, di ba? Kailangan ito, dapat ito yung malakas yung dapat na oo. Itong tatlo. Kaya po. Ano? Kaya ka matatawa. Naiyak sa tawa-tawa. Ano pa? Sabi doon, itong book na ito, itong libro na ito ay malaya, hindi lamang sabi dyan na malaya tayo hindi lamang sa pagkaalipin ng kasalanan, kundi sa pagkaalipin din ng false religion. Kasi time na po ni Pablo, alam niyo mga kapatid, hindi lang po time ni Pablo, panahon pa ni Jesus, hindi lang din panahon ni Jesus, panahon pa po ni Abraham, meron ng false religion. So, sino ba pinalaya dito sa false religion? Taas ang kamay. O yung iba, naintindihan ko rin. Kasi i-discuss din natin to. Ano ba itong mga false religion na to? Di ba? So, ayun pa. Galatia is not a town or a province. Unlike doon sa ibang mga sinulat ni Pablo, Roma, Corinto, mga ano yan eh, mga probinsya na yan. Ang Galatia po, ang Book of Galatia, ito po ay region. Region. Kunyari, NCR. O ano ba ang bumubuo ng NCR? City. Manila. O yun, ganon. Yun po ang ibig sabihin yan. Ang Book of Galatia, ang Galatia, ito po ay isang region. So binubuo po yan ng 4. Antioch, Iconium, Lystra, tsaka Derbe. Diyan po nag-minister si Pablo. Ang unang missionary niya, pangalawa at pangatlo, ibig sabihin balik siya ng balik, no? Balik siya ng balik. Bakit siya balik ng balik? Kasi ang kukunin ng mga tao dyan eh, hindi makaintindi, lalo na dito sa Antioch. Etong Antioch, dito po binasagan yung mga Kristiyano na Christian. Yung mga naniniwala kay Jesucristo, dito po binasagan yung salita. Dito po nagmula yung salitang Christian dito sa lugar ng Antioch. So ayan po, sinulat po yan ni Pablo either 48 or 49 AD. Yan po yung una niyang sinulat na libro. Halos kasabay po yan nung sinusulat ni James. Yung kapatid, yung half-brother ng ating Panginoong Jesus. Di ba meron siyang libro dyan, yung Santiago. Kasi ang sinasabi ni Santiago dyan, yung pinag-aralan natin last week, di ba? Ipakita mo sa akin yung pananampalataya na wala ng gawa, pero ako, papakita ko sa iyo yung pananampalataya ko na may kalakip na gawa. So, pinaliwanag na po natin yan. Hindi po yan yung para maligtas ka, ikaw ay gagawa ng mabuti, ha? Yun po yung paggawa mo ng mabuti, kung ikaw ay naligtas, yun po ay prutas na lang sa'yo. Resulta. Pero yung para maging motibo mo, para maligtas ka, gagawa kang mabuti, hindi po yun yung sinasabi doon sa sinasabi ni Santiago. No? Ang sinasabi niya doon, gumagawa ka nga, may pananampalataya ka, pero di ka naman tumutulong sa kapwa mo, diba? Hindi naman nakikita sa buhay mo, bali wala rin. Yun yung ibig niya sabihin doon. So ito po libro na rin to ay depensa ni Pablo sa Gospel of Grace. Bakit depensa? Bakit depensa? Kasi po itong lugar na ito,
masyadong maraming mga false religion, maraming mga tao na kumukutya kay Pablo yung pagiging apostol niya. Sinisiraan siya, dinidiscredit siya. So ngayon sa panahon ngayon, ano ba ang definisyon ng freedom? Kasi sabi sa Bible, ayan, sabi sa John 8:31-32, so Jesus was saying to those Jews who had believed in Him, if I continue in my word, then they are truly my disciples, and you know the truth, and the truth will set you free. Ano ba yung truth? Para ikaw ay mapalaya. So, yun nga, back tayo sa question na to. Sa panahon ngayon, iba ang definition ng freedom compared ng panahon ni Jesus. Unahin mo natin ano ba yung ngayon? Ano ba yung definition ngayon ng freedom? Hindi muna yan. Wala ata dito. Ayan, ito ang definition ng freedom sa ngayon. Kasi maraming mga religion na nag-o-offer ng kalayaan. Yung susunod ka kung ano yung mga sinabi. Diba? Kung ano yung sinabi sa church o sa isang organisasyon, susunod ka. Kung ikaw ay gusto mo mapalaya, kailangan gawin mo kung ano yung mga sinasabi. Para mga Pariseo, mga legalistic sila. Legal. Kumbaga, kung ano yung sinasabi, dapat ito sundin natin. Sa batas, sundin natin to. Ganon yung ibig sabihin nito. Or ano pa? Ano ang ino-offer pa ng mga ibang mga religion? Yung religious sacrifice, self-denial, rejection of social life, marriage, locking themselves to a deprived living. Ano ibig sabihin yan? Para magkaroon ka ng kalayaan, kailangan lumayo ka sa mundo. Kailangan maging ermitanyo ka. Pumunta ka sa bundok para hindi ka matukso, hindi ka magkaroon ng pagnanasa sa babae, para hindi ka magkaroon ng pagmamahal sa pera, para hindi ka magkaroon ng maging idol mo ang trabaho mo. Yan, dun. Maging maging ermitanyo ka. Ialis mo yung sarili mo, ilayo mo yung sarili mo sa social life. No? Ikaw mag-isa. Yan ang yan ang ibang reliyon, yan ang mga ino-offer. Kaya nga yung mga monghe, di ba yung mga monghe, nasan sila? Alam niyo yung monk? Yung mga kalbo? Punta sila templo. Doon lang sila. Di ba? Sila lang. Sila. Pala niyo si Jet Li? Kilala si Jet Li? Di ba? Kung mga niya ng once upon a time in China, monk yun, kalbo. Mga kalbo, yung mga may butas-butas dito. Yun, mga Shaolin, doon sila. Mga Buddhist, doon sila sa sa templo. Yan, inilalayo nila yung sarili nila kasi dito mo makakamit ang tunay na kalayaan. Yan daw. May pin na nakakakabit sa nakakabit sa ilang batas, ilang ritual, ilang seremonya na may kinalaman lamang sa panlabas na pag-uugali dahil hindi nito mababago ang puso. So lahat ng yan, external freedom lang yan. External, panlabas lang na kalayaan. No? Hindi niya mababago yung puso mo. Kasi ikaw lang, nilalayo mo lang yung sarili mo sa mga tao. Di ba? Para magkaroon ka lang, hindi ka makagawa ng kasalanan, kailangan ako lang mag-isa. Kailangan nandito lang ako. Ito ang kasama ko, kailangan lagi ako nagdadasal, lagi ako nagsasakripisyo, maraming ritual na ginagawa. So, yan po yung mga ino-offer na kalayaan ng mga ibang religion. O yan there are others who say real freedom is found
in being bound by no at all. Ibig sabihin naman yan, may mga tao naman na, uy, malaya ako kahit anong gawin, magnanakaw ako kasi malaya ako. Malaya ako magnakaw. Kasi democratic country to. We are in a democracy. Democratic country. Ibig sabihin nun, ano ba yung Tagalog democratic? Demokrasya, may kalayaan ka daw. Yan. Kasi nung panahon doon ni Marcos, martial law, wala kang kalayaan. So nagkaroon ng EDSA Revolution, tayo daw ay naging malaya. So kahit ano pwede mong gawin. May freedom of speech, freedom of noise, freedom of ilang alam ko, freedom of speech eh. Ano pa ba may ibang klaseng sinasabi ng freedom? Freedom of ha? Sa Pinoy lahat may freedom. Okay, sa Pinoy lahat may freedom. Yan na, bound by no law at all. Kahit ano pwede kong gawin, kasi malaya ako eh. Yun, may iba naman tao, ganun naman ang kaisipan. Malaya ka ba? Oo, malaya ako, Brad, kasi kahit ano pwede kong gawin. Walang bawal. Walang nagbabawal sa akin. Lahat pwede kong gawin. Sabi ni Pastor, pwede daw namin gawin lahat eh. Sabi kasi ni teacher, pwede daw namin gawin lahat. Sabi ng magulang ko, pwede namin gawin lahat. So pwede akong magtakaw, pwede akong umatay, pwede kong mangumit, pwede kong mangopya, pwede kong magmura, pwede kong uminom, pwede kong maglasing, pwede akong manigarilyo, pwede akong mag-drugs, pwede lahat. Yun, walang batas. Ganun ang pagkakaintindang freedom sa ibang tao. Pero naman, meron namang mga iba na nagsasabi ang tunay na kalayaan ay magkaroon ka ng moral self-denial. Kaya sumasali sila sa monasteryo, kumpento, may mga nagpapare, may mga nagmamadre, kasi itong kalayaan, kailangan maturuan ko yung mga tao paano mapalaya. Kaya di ba may iba nagpapare? May kaklase ako nung elementary ako, high school. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo, papare ako pagdating ng college. Ganun ba? Sige, pumasok siya. Pumasok siya sa monasteryo. Alam nyo, gumraduate na kami, no? So 4 years yun, graduate na kami. Nagkaroon kami ng reunion. Father, hindi ko lang bagay yung pangalan, naka-record. Father Blanc, Brother Brian, sabi, hindi, huwag mo na akong tawagin brother, father, sabi sa akin, huwag na, bakit? Nag-asawa na ako? Bakit? Ang hirap pala dun sa kumbento. Baga, yun, sabi niya, kinuwento niya. Kaya hindi siya nakatiis, no? Kaya, kasi sabi niya, akala ko doon magiging banal ako, magiging tunay akong tao, malapit ako sa Diyos, ganyan. Hindi pala. Marami ka rin pala hahanapin. Kaya ngayon ito, dinedeprive mo yung sarili mo sa social life. Mahirap po yun, ikaw lang mag-isa. Di ba? Mga kaibigan mo, hindi mo bayaan mo sila, ganyan. Mahirap yun. So, meron mga ibang tao na ganyan. Yung moral self-denial na, dito na lang ako, nandito yung tunay na kalayaan para mapanaya ako, ano yung isip ko, magkaroon ako ng peace of mind, dito ako pupunta. Yan. Ito naman, iba naman, ay tunay na kalayaan ay maging disconnected ka sa mga tao. Yun nga, yung summary, ikaw lang mag-isa, di ba may kasabihang no man is an island. Nawala na yung oras natin. No man is an island. Hindi po pwede na ikaw lang mag-isa. Kinakailangan mo na meron kang, may nakakasalubong kang tao. So, yan. Lahat po yan ay, sabi? Satanic deception. Huwag na natin sabihin satanic deception. Lahat po yan ay deception. Iloloko lang tayo yan. So, marami pa po mga ibang klase na anong ibig sabihin ng
freedom, kung maaari sumali ka sa mga sumali ka sa Eastern religion. Ano ba yung mga Eastern religion? Yan, Buddhism, Hinduism, Taoism. Yan yung mga klase ng mga reliyon, mga, ayoko na magbanggit, mga ink-ink, mga murmur-murmur. Oh, ano na yun? Oh, yun yung maraming klase ng mga false religion. Kaya, ito po pinag-aaral natin para po tayo, kaya po tayo natin pinag-aaralan ito para po tayo ay matuto at mapalaya. Kung ano yung mga maling papaniniwala natin o ano yung mga maling pagkakaintindi natin sa mga sa mga relihiyon na ito. Kaya ang sabi dyan, all humanity, Scripture says, are enslaved by sin. In the kingdom of darkness, ruled by Satan. So, ito, in summary niya, lahat po ng mga nakikita natin na akala natin ito ang kalayaan, lahat po yan mga ilusyon lang. Ilusyon. Kasi tayo po, ang lahat po ng tao, sabi nga sa Romans 3:23, all have sinned. So lahat po tayo ay makasalanan. Kung tayo makasalanan, tayo po ay alipin ng kasalanan. Kaya nga tayo makasalanan kasi tayo alipin ng mga kasalanan. Kaya wala po tayo wala tayong kalayaan. Kaya ang nag-aantay kung tutusin sa kaluluwa natin, ano nag-aantay? Judgment ng God at saka impyerno. Yun ang nag-aantay sa atin. Kaya tayo ay enslaved, hindi tayo malaya. So all are lies, yung mga Western or Eastern religions. So a question, how do you free yourself from who you are? Ang sa Tagalog niyan, paano mo daw mapapalaya yung sarili mo sa sarili mo? Tama? Paano mo mapalaya yung sarili mo sa sarili mo? Sagot, the problem is not outside of you. Hindi ang problema yung ikaw, yung external na ginagawa mo, kundi yung nasa loob mo, sarili mo. Hindi yung ginagawa mo ang problema mo. Ang problema mo yung nasa loob mo. Di ba? Usually, ang sinasabi natin, ang unang-unang kalaban natin ay hindi naman ang diablo ang kalaban mo, una eh. Ang kalaban mo una yung sarili mo. Di ba? Natatandaan nyo yung Galatians chapter 5? Di ba? Sabi ni Paul doon, na ang laman at ang espiritu ay lagi yan nag-aaway, hindi yan magkasundo. No? Kaya kung ang espiritu ng Diyos nasa iyo, yung laman mo, gusto mo gumawa ng mabuti, yung laman mo, ayaw niya. Ayaw niyang gumawa. Ayaw niyang, huwag mong gawin yan. Pero yung laman mo, gustong gumawa naman ng masama, ang sasabihin naman ng espiritu ng Diyos na nasa iyo, wag mong gawin yan, kukontrahin din yun. Kaya nagkukontrahan sila. Kaya ang problema mo, hindi yung ginagawa mo, hindi yung sarili mo, yung loob mo. So paano mo mapapalaya yun? Diba? So spoil ko na. Pinata natin kanina. I stand in the gospel of Jesus Christ. Yan ang magpapalaya sa atin. Yung gospel ng Panginoong Jesus. Ayan, you will never be free until you are a different you. Naintindihan niyo yan? Yes. Ano ibig sabihin yan? Sino nag-guess? Ano ibig sabihin yan? Mike, parang marinig nila. Hindi ka lalaya hanggat hindi ka nagbabago. Hindi ka lalaya, hindi mo makakamit yung tunay na kalayahan hanggat hindi nagiging iba ka. Nag-guess niyo yun? Malalim ba yun? Hindi. Hindi naman.
Hindi naman, no? Siguro si Robin, naiintindihan niya to, no? O yun. So, hindi tayo mapapalaya hanggat hindi ka nag-iiba. No? The gospel of Jesus Christ is the only solution that can free you from you. No? Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang lamang ang solusyon para mapalaya ka sa sarili mo. Yun. Yan ang kahit ano ang gawin mo, whatever path or kahit anong landas ang gawin mo, religious or irreligious, moral o immoral, good or bad, maging kriminal ka o maging philanthropist ka, hindi yan, kahit ano dyan, hindi makapagbigay ng kalayaan sa iyo. Kasi, o sa atin, dahil we are bound to sin. Tayo ay makasalanan. So, kahit anong gawin mo, makasalanan ka pa din. Kahit maging mabuti ka, makasalanan ka pa rin. Kasi bakit? Ano ba ang bago sa atin? Ito, yung gospel. Ano ba yung gospel? Parang yung sinabi kanina ni Kuya Gabi. Tinanong siya ng kaklase niya. Kuya Gab, ano ba yung gospel? Alam mo ba yung gospel? Kristiyano yun, mga kapatid, dahil nagtanong sa kanya. E buti na lang, marunong sumagot si Kuya Gab. Oo, Christian ako. O, di ba? Ano ba yung gospel? Ganito yung gospel. Mamaya, papaliwanag natin kung ano yung gospel. Kasi yun lang po kailangan lang maintindihan natin yan. Ano ba? Ayan, we are a sinner. We are slaves to sin. We are bound in sin. Naintindihan yan? Tayo ay makasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan, at tayo ay bound in sin. Nandun tayo sa loob ng kasalanan. Nakapalibutan tayo ng kasalanan. Ayan, sabi ko kanina, kahit anong gawin natin, sumali tayo kahit sa mga sekta, kahit mga sa reliyon, di ba, maglatigo ka lang sa sarili mo, magpapako ka sa krus, lahat yan ay hindi pa rin natin makakamtan ang tunay na kalayaan. Kasi bakit? Yung mga nagpapako sa krus, yung mga gumagawa kapag mahal na araw, di ba? Di ba last week na-discuss natin yan? Mahal na araw ngayon, bawal maligo ng Biyernes, bawal kumain ng karne, kailangan munggo, isda, ang kainin pag Biyernes. O, di ba? Tapos pagdating ng linggo, ay, mga kapatid, Brad, inuman tayo kasi si Kristo buhay na uli. Kaya mag-inuman tayo, let's celebrate. O, di ba? Bumalik ka uli. So, nakalaya ka ba? Kung sa hindi mo pagkain ng karne ng Biyernes, sa pagkain mo ng munggo, pagkain mo ng isda, ay hindi mo pagligo, nakalaya ka ba doon? Hindi. Kasi pagdating ng linggo, balik ka ulit. Iba nga kahit hindi linggo Diba? Isa pagkagaling sa church. Nakita, naglakad. Oy, Brad, tagay ka naman. Hindi, galing ako simbahan. Ito naman, ngayon lang Sige na nga. Yun mo gano'n. Umuwi ka na, gabi na. Diba? Hindi mo na namalayang, galing ka pala ng church. Walang freedom pa rin. So kahit anong gawin natin, mga kapatid, hindi mo pa rin nakakamit ang tunay na freedom. Balaya tayo, hindi tayo nakakulong, wala tayo sa munting lupa, wala tayo sa preso. Pero saan tayo nakakulong? Sa kasalanan. Diba? Nasaan ang kalayaan kung gano'n? So, nasaan daw? Ayan. Yan ang sagot. Kaya kinanta natin kanina, di ba? Yung, Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel in your love. It was for freedom that Christ has set us free. No longer to be subject in the yoke of slavery. Di ba? Ayan It was for freedom that Christ set us free. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So, nandiyan daw
Yan ang sagot. Kung nasaan ang kalayaan, nasaan ang tunay na kalayaan? Na kay Kristo. Amen? Na kay Kristo. At ano pa sabi ni Pablo? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Saan yan? Huwag magpaalipin pang muli. Huwag nang magpaalipin pa ba sa false religion? Oo. Huwag magpaalipin sa pag-inom? Oo. Huwag magpaalipin sa paninigarilyo, sa bisyo? Oo. Huwag magpaalipin sa droga? Oo. Huwag mag-alipin sa salita ng masasama? Oo. Dami, no? Pero actually, isa lang yun. Huwag ka nang magpaalipin pang muli sa kasalanan. No? Pero mga ibang mga dati nung high school ako, pagka ini-invite ko o na-college ako, invite ako sa church, ayoko pumunta sa inyo, daming bawal dyan. Bawal bisyo, bawal ganto. Noon, napaisip ko, oo nga no, bakit ang daming ang bawal sa church? Pero habang tumatagal na, ako sa pagbabasa natin ng Biblia, pag-aaral, isa lang pala bawal. Nagagawa kasalanan. No, kasi pag gumawa ka ng kasalanan, anong sabi? Ang Holy Spirit ay nag-grieve. Kaya sabi ni Pablo sa, matanda ko anong book yun, do not grieve the Spirit. No? Pero hindi ibig sabihin na pag nag-grieve ang Holy Spirit, aalis siya sa'yo. Hindi ganon. Kasi merong katuruan na ganon eh. Pababalikan mo ulit ang Holy Spirit sa'yo kasi nakagawa ka ng kasalanan, aalis siya sa'yo. Hindi. Ano ba ibig sabihin ng do not grieve the Spirit? Di ba nakagawa ka ng mali? Magawa ka ng kasalanan. Ang Holy Spirit sa loob mo, gaganon lang yan. Ganun lang. Ganun ang ibig sabihin nun. Na hindi siya aalis. Ay naku, ayoko na dito sa taong to. Alis na nga ako. Ano yun? Mga demonyo? Yung mga demonyo, ganun, maalis, nilipat. No? Please, hindi ganun ang Holy Spirit. So, yun po. So, nakanino po ang tunay na kalayaan? Na kay Kristo. Ayan, makita natin, ang Galatians, sinusulat ni Pablo yan, hindi po yung naiiyak siya. Kasi nakikita niya yung yung compassion niya sa mga Galatians, yung awa niya, di ba, yung pagmamahal niya. Hindi siya sumusulat dahil sa pagmamahal niya at saka sa compassion niya sa mga Galatians. Sinusulat po niya yan dahil siya ay galit. Galit siya. Kung babasahin natin doon sa verse 6 na, di ba, hanggang 5 yung binasa natin, yung verse 6, iba na ang tono niya. Kaya hindi siya nagbigay ng commendation. Commendation, usually kasi, ang sinulat ni Pablo na libro, 13 books. Sa 12 books, nagbigay siya ng commendation. Sabi niya, kayong mga taga ganito, ang gagaling nyo, ganito, tunay na nagtutuloy sa Panginoon, ganito. Pero ito hindi. Nagbigay lang siya ng greetings, pagkatapos nun sa verse 6, iba na. Galit na siya dun. Kaya, ito pong book na ito, hindi po to libro ng compassion. Nanenermon po dito si Pablo. Kasi bakit? Ayan o, nakapasok mga false teacher. Ang tawag dyan, Judaizers. Kasi sabi dyan, anything that compromises salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone is anathema. Ibig sabihin po nito anathema. Damned to hell. Mapupunta ka sa impyerno. Ano ba nagko-compromise sa salvation ng grace alone, through faith alone, in Christ alone? Works. Aba, kailangan, sabi kasi ng mga tao dyan, ito mga Judaizers na to, ay kailangan hindi lang basta maligtas ka, kailangan magpatuloy. Kailangan mo sundin yung mga pautusan ni Moises. Hindi lang basta maniwala kay Jesus, kailangan gawin mo pa rin to. Yun ang mga tinuturo nito. Kaya nako-compromise. Kasi ano ba ang salvation? Ayan o, grace alone, through faith in Christ. Yun lang po ang maniwala lang po tayo. So ayan o, sa verse 6 ano na sabi niya? For you guys, leaders in your
Ay, hindi, ano pala to? Galatians 5. So, sinasabi ni Pablo yan, na kahit hindi ka magpatuli, kahit hindi mo sundin yung mga utos ni Moises, sapat na yung pananampalataya mo kay Kristo. Doon sa tinapos niyang gawa sa cross. Yun lang ang ibig sabihin niya dyan. Ayan, tatlong gawain lang ni Pablo. Tatlong gawain ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ayan, natapos na tayo. Tatlo lang yung kailangan niyang gawin diyan. Una, ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Kaya nga doon sa verse 1, sinabi na niya doon, I, Paul, ano yun? Malalagay ba yun yung 1? Galatians 1. Sabi niya doon, I, Paul, appointed ba yun? Appointed as an apostle of Jesus Christ. Yun yung sinabi niya. Kasi nga, maraming nagdi-discredit. Ano ba tagal yung discredit? Maraming naninira sa kanya. Sa pagiging, ayan o, Paul, an apostle, not sent from men, nor through the agency of men, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Yun yung sinasabi doon. Hindi ako ginawang apostol ng kung sino mang tao, kung sino mang mga apostol din ni Kristo. Kundi ginawa akong apostol dahil ako ay inatasan mismo ng Panginoong Jesus. Yun, kasi nga, ano siya eh, balik na doon dahil. Kasi nga, sinisiraan siya. So, dyan sa Book of Galatia, yan ang isang kailangan niyang gawin. Tanggol niya, yung pagiging apostol niya. Pangalawa, pagtatatag ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, establish niya yung gospel of grace ng Panginoon. Kasi nga, sinasabi nila, hindi sapat na makilala mo lang si Kristo, maniwala ka, kundi gawin mo rin ito. So, kailangan niyang itatag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Maniwala mo yung finished work ni Jesus Christ. Pangatlo, ayan, nagpapakita sa mga Kristiyano na ang kanilang paglakad ay isang lakad sa biyaya at hindi sa batas. Yung pangatlo kailangan niyang gawin ay ipaalam niya sa mga tao na hindi lang basta maniwala ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, sa biyaya ng Diyos sa iyo, kundi lumakad ka rin nang naaayon sa biyaya ng Diyos. Hindi ko lang kung nailagay mo dito to. So, yan. So, sa chapter 1 and 2 ay depensa ni Pablo sa kanyang pagiging apostol. In chapters 3 and 4, tinatatag niya yung salvation by grace alone, walang gawa. Yung pang 5 at 6, kung paano lumakad ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, yan po yung summary ng Book of Galatians. No? So, tayo ay pinalaya lamang mula sa ating sarili at tayo pinalaya lamang mula sa ating sarili at sa ating kasalanan at sa pagkakasala at kamatayan at paghatol at walang kaparusahan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ano po ba yung gospel? Ano yung gospel of grace? So, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po ng makasalanan sa impyerno po yan mapupunta. No? Pero dahil sa merong bad news po yan, kailangan kung may good news, may bad news. Yan po yung bad news, lahat tayo sa impyerno mapunta. Makasalanan. Ngayon, ano po yung good news? Ang good news niyan ay si Jesus po ay nagpunta rito. Siya po ay lumakad, siya po ay Diyos, lumakad siya,
ng 33.5 years bilang tao na walang kasalanan, pero marami pa rin nainggit sa kanya, pinapako siya, pinapatay, ilibing, paglas ng 3 araw, nabuhay na muli siya, at umakyat muli sa presensya ng Diyos Ama. Ito ay isa sa langit. Ngayon sa pamamagitan ng dugo niya, at dumalang sa kusang Kalbaryo, yan po ang nagsilbing paglilinis sa ating mga kasalanan. Na ang kailangan lang po natin gawin ay maniwala lang po tayo doon sa ginawa ni Jesus sa krus at yung dugo niya, yun ang nagpatawad, luminis sa ating mga kasalanan. So, ang kailangan lang po natin gawin, tayo po ay magsisi. Yun lang, magsisi at paniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus at yung dugo niya ang naglinis sa ating mga kasalanan. Yun lang po yung kailangan natin gawin. Kailangan yung gawin. So sa challenge ko ngayon, kung yung kanina, hindi kayo nakakasagot dun sa ano yun, yung 3, ay yung 5, yung pinalaya na ba kayo sa mula sa kasalanan, kalayaan mula sa pagkahatol ng Diyos, papalayaan mula sa impyerno. Yung binahagi ko po kanina, yung gospel, yun po yung gospel. Kapag kayo po ay pinaniwalaan nyo, at kayo po sa sarili nyo, nagsisi kayo, at pinaniwalaan nyo po yun, huwag na po kayong mag-alala sa inyong mga kasalanan, huwag na kayong mag-alala sa judgment ng Diyos, at huwag na kayong mag-alala sa impyerno. Kasi once po na nagsisik kayo, pinaniwalaan niyo yung ginawa ni Kristo sa krus, na tayo tinatawad sa pamamagitan ng dugo niya. Siya'y namatay para sa mga kasalanan mo. Naniwala ka doon. Ito mga kapatid, naniwala ka lang. Malaya ka na. Malaya ka na. Tayo po ito ngayon.